Hello po mga katsamba-tsamba. Ito po ang luto ko ng atay, balon-balunan at puso ng manok. Yan po ay sisig na atay, balon-balunan at puso ng manok. Ito po ang kanyang mga ingredients. Ito po ang atay, hiniwa-hiwa ko po. Ito po yung puso ng manok na hiniwa ko rin ng maliit. At ito po yung balon-balunan na nilaga na po, pinalambot at hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan po siya. Kasi po matagal po lumambot ang balon-balunan. Siling green at siling manghang. 2 ulo ng sibuyas at luya. Maghanda rin po tayo ng mantika, suka, patis, paminta at mayonnaise. Yan po ang ating mga kakailanganin na ingredients sa ating sisig. Tandaan po. Ito po yung patsyam lang na luto ko. Wala po ito sa menu. So, magpapainit na po tayo ng kawali. Na pag mainit na po ang ating kawali, umuusok na. Lalagyan na po natin ng mantika. Wala pong takal-takal yan. Basta lagay lang ng mantika. Ngayon, maghintay lang po tayo ng saglit. Pag alam na po natin na mainit na ang mantika. Yan. Painitin lang natin ang mantika. Tapos, maya-maya lang, ilalagay na natin ang ating balon-balunan. Hindi po natin ang manok. Balon-balunan po ng manok. Ayan po. So, kaya po inuna ang balon-balunan kasi po ito ay medyo matagal po siyang lumambot. Hindi po katulad ng puso at saka ng atay. Malilito siyang madurog o lumambot. So, unahin po natin ang balon-balunan. Ayan po, haluin natin para magkaroon siya ng mantika. Haluin. Pumuputok-putok po yan ng konti kasi napiprito po yung kanyang balon-balunan. So, isusunod po natin ay puso. Ayan po. Kasi ang puso po ay medyo matigas isa sa atay. Kasi ang atay po pag pinirito nyo, kinisa nyo, madudurog po siya. Ayan. Saka madali lang po magluto ang atay. So, kaya po inuna natin ang puso. Ang halo-haloin hanggang sa maging brown na rin siya. Magkakulay na sila ng balon-balunan. Ayan po. Magkakulay na sila. So, haluin. Tapos po, pagkatapos niyan, atin pong isusunod na ang atay. Ayan po ang atay. Dali po yung madurog, maluto. Kaya po susunod natin yan. Ihuhuli natin. So, yan. Halo-haloin po natin hanggang sa maging kulay brown din po siya. Ayan. Ayan. Tapos, pagka naging brown na rin siya, magkakakulay na sila. Susunod na natin ang another ingredients. Ito walang takal-takal. Basta patsam-tsam lang. So, hintayin po lang natin pa. Kuluin lang natin ng konti. Palutuin pa po natin ng kaunti. Ang mga atay at saka balon-balunan. Ayan. Haluin. Pag ako po ay nagluluto, wala na pong takal-takal. Kaya nga po, patsyam. So,
parang feel ko na ay ito sakto na yung nilagay ko, sakto na yung pagkakaluto. Wala na rin pong oras yun. Basta nakita ko na okay na to, pwede na. Ang feel ko po na sakto na to at feel ko na ay okay na to, tama na yung pagkakakulo, tama na yung pagkakatusta. Yung ganun. Susunod ko na yung mga ibang ingredients. So, hindi na po sa mga napapanood ko na may mga takal-takal pa na mga ingredients. So, ganyan po ako magluto. Ayan, ating halo-haloin na. Medyo parang tuyot-tuyot na siya. Parang natutusta na. Kasi kailangan po natin medyo tuyot-tuyot. Saka parang natutusta na siya. Ayan, ganun po ang sisig. Luto-lutuin pa po natin ng kaunti. Tapos po, isasalan ko po yan sa maliit na kaserola. Kasi po, after nyan, nagigisa po tayo. Kaya po sinasalin ko siya. Kakailanganin ko po yung kawali kong napakaganda na medyo mabigat. Sinasalin ko siya. Kasi luto na po lahat yung mga atay, balon-balonan at saka yung puso. Kasi pwede na rin yung kainin. Ngayon naman po, painitin ko ulit yung kawali. Habang inihintay ko po uminit ang kawali, matagal uminit. So, naglagay po ako ng butter. Balik-tunawin po natin ng butter. Isa rin po yan sa nagpapalasa ng ating sisig. Pag may butter po malasa, kaya po butter po ang ginamit ko. Ano lang po tayo kasi ang butter po ay mabilis. Yan po yung nasusunod din. Kaya medyo halu-haluin po natin. Kinawin. After yan po, nilagay na po natin ang ating luya. Yan po ay pinaghalo ko po yung luya at bawang po pala. Pinagsama ko na. Kasi ganyan po kung magkita na uuna ang bawang. At kapag may luya, magkasama na po siya. Bawang at luya. Susunod na po natin ang maraming sibuyas. Ayan, masarap po ang sisig kapag maraming sibuyas. So, atin pong lulutuin ang bawang at sibuyas at luya sa butter. Pag nalalaman po natin na medyo nag-ano na siya, nangaamoy na po natin ang kanyang masarap na aroma. At ilalagay na po natin ang ating atay, balon-balunan at puso ng saging. Ang ating, hindi po atin, ang atay, balon-balunan at puso ng manok. Yan po.
po, titimplahan natin ng patis para magkaroon siya ng konting alat. Tapos halagyan po natin din ng suka. Isang ng sandok natin. At pang paminta. Bigyan natin ng paminta. Lagyan na rin po natin ang sili. Ito po yung maanghang na sili. Masarap po kasi ang sisig pag may sili na medyo maanghang pang lasa. Pati po sili green. Kasi po luto na naman po yung ating atay balon-balon na puso. So, talagyan na lang natin ng ingredients. At lalagyan na rin po natin ito ng mayonnaise. Pampasarap po kasi ng mayonnaise. Sa sisig po talaga yung mayonnaise. Yan. Isang kutsara. Lagyan ko pa ng isa pa. At isa pa. Bali, 3 ng kutsara. Pagpil ko na, kasya na pala yun. Sige. Pero po kayo, kung magluto kayo, pag feel nyo na kulang pa, bahala po kayo at pwede nyo dagdagan. So, nasa sa inyo po yan. Basta patsamba-tsamba lang po tayo ng luto. Pag feel natin na, sakto na pala sa ingredient, pwede nyo yun. Halin natin ang kumalat ang mayonnaise. Ready na ang ating sisig. Minsan po kasi ako pag nagluluto, hindi ko tinitikman. Kasi feeling ko sakto na yung mga ingredients na pinaglalagay ko. So, dahil luto na po yun, wala po tayong lagayan ng sisig pan. So, meron po ako maliit na kawali. Ako po ilalagay, painitin ko lang po yung maliit na kawali. Yan, pinipil ko po kung mainit na para ilalagay ko na yung sisig. Ilalagay ko na yung sisig. So, diba po ang sisig, nilalagyan nila ng itlog sa ibabaw. Bali, ito-toast pad din natin ng kaunti. Ang sisig. Sakto lang po na kakainin. Kakainin namin. Okay. Kalat lang. Ito-toast. Ayan po. Ito na sisig, masarap yan kapag parang pistado. Tapos yan, nalagyan ko na isang pirasong itlog. Diba? Mukhang na. Masarap. Makalat natin ang itlog para siya maluto. Lagyan natin ng konting dekorasyon. Lagyan natin ng sili. At isa pang malaking sili. Pang dekorasyon lang naman. Naluluto na ang itlog at pwede na po yan
ihain. Yan po ang ating sisig. Nilagyan ko ng isang malaking siling pang dekorasyon. O, diba? Mukha ng tunay na sisig. Yan po ang aking sisig pacham. Salamat po sa